Network Entertainment. Because when we woke up that morning, Di natin alam ganun akala kalalim natin, Ikot lang. Kaya Toll roads. Yeah. taga doon si parang Philip. kahapon. Oo, alam niya dapat. Yeah. And then the day before, ang saya ng inikutan natin, di ba? Yes. We Oo. we test. Kaya, di ba? Kaya ng Oo. scrambler, kaya ng big bike. Yeah, Medyo bitin exactly. tayo sa mga ride the first day, Oo. di ba? Okay. Yung whoops, di ba? Mga whoop. Okay, Pataas oo. mo ba? Okay, connector. Welcome to another episode of Tunay na Rider, the Hi, podcast where we don't just talk about the machine. It's about the heart, the crew, the trip, and paminsan-minsan may brip. I mean, mahirap yung yan. Tunay na Rider underwear, wala ka pa ba? Wala pa. May skit pa ba yan? Nakakomando ako ngayon eh. Sige, we are gonna be getting a new batch from our good friends at Burlington. Dry Burlington Plus. na. Ooh. Burlington. Very nice. So, anyway, tonight, today, iba yung schedule natin ngayon, no? Oo, sobrang dami nang nangyayari. Lahat ng tao, hindi mo na alam kung saan na pumupunta. Kaya kailangan natin mag-record. This episode of Tunay na Rider, we actually did the live stream in Subic with Philip. Last week, Not yes. Subic, in Zambales. Zambales. Botolan. Botolan. That wasn't Zambales! last week. That was a couple of days ago, man. O nga, Hindi no? alam Medyo kung- masakit pa yung katawan ko eh. Hindi. Oo. Technically, one day na lang. Last week na rin. So that was a couple of days ago. We were in Pinatubo and Jules joined us. And we're going to be talking about our adventure. We're going to be talking about riding with the Aitas. We're going to be talking about real, authentic, tunay na motorcycle tourism. Yan. Yes. So we're with... Introduce mo si Jules, Buck. Si Jules, ano yan? Paano ba natin introduce? Ano yan? Survivor. Yun. In all senses of the word, no? Yung Survivor. Naka-t-shirt pa nga na Survivor yan. Nung diba? nagmotor tayo, di ba? Survivor ng crime. Oo, tama. Pare, survivor ng survivor. And then survivor ng buck training. And then survivor ng... Of love. Yung budol. Lahar budol. Yung lahar budol natin. Last week. Ano, tama. Magaling. Maganda yan. Survivor. Para doon sa mga Gen Z na di nakakalam, yung Survivor, ano yan, TV show. Na ilalagay ka sa isang Dala ko pa yan. island O yan. para mag-survive. Ito. Survivor Karamoan. Sila gumagawa niyan. So he was part of like the guys who shot the Global Survivor series. TV series. And May then TV pa nun dati, hindi Netflix. TV ang tawag. And then Tama. when you say survivor ng krimen, you're active with like anti-crime initiative, Anti-kidnapping. anti-kidnapping Yeah, specifically. yeah. Diba? Baka you want to share a little bit about that. Yeah. Paano ka naging survivor ng krimen? Yeah, so originally, nung 2009, nakidnap ako. So, syempre, 21 ako nun. Wow. Galing akong Lasal. Nagbus ako galing Lasal, South, papuntang Muntinlupa. Tapos may computer shop kami doon. So, yun. I was kidnapped at around 11:15 p.m., April 15, 2009. And na-rescue ako ng anti-kidnapping group then called the PACER, Police Anti-Crime Emergency Response. Parang may mga rider na pacer, di ba? Yeah, so that's may mga ganun. But for us, it was meant to be hindi halata na anti-kidnapping, ganyan. So yun, since then... So survivor yan. Survivor. Yeah, So ganda na. So I became a survivor ng consultant. survivor. Yeah. And you're working with the police to help Catch the people bad to guys. catch the bad guys. And then, Yeah. ano pa yung survivor ng Buck Enduro Adventure Philippine Riding School. Sa totoo lang, Oh, yun ano yung talagang nagturo sa akin ng paanong mag-ride ng mas malaking bike. Kasi syempre sanay na ako sa mga
alam mo yun, mga 150, whatever. Pero meron akong KTM 990 Adventure na syempre, I needed to learn how to properly ride it. Pumunta ako sa Enduro Adventure Philippines. Coach ko to. Kasama si Mark. Grabe! Hindi ako nangingid na pa. Oo, Training safe yun. to, safe Hindi yan Oo. kidnapping event. Budol yun. Pero kung gusto mong i-overnight yung trip na yun, game rin ako. Oo, kasi saya talaga. Buti, So, iba-iba medyo talaga. malas ako baka. Yeah. Bakit? Nagiging coach ka after you bought my 990. Kasi sabi ni Makucha, kailangan na matuto na ako dito. Kailangan mag-level up. Kasi the KTM Yeah. is an awesome bike. Super. But I did not have the skill to ride that bike. That's why when Buck was made I was like, parang gusto ko to Oh. Diretso na. Yes, no problem. Yes. Kunin mo na, pay when able. Kasi talaga papatahin ako ng bike na yun. Yeah. And unicorn bike talaga siya. Oo. Originally, dapat bibili ako ng KLR 650. Budget ko 200 something, ganyan. And then I was like, okay, sige, finally. Hindi na tuloy yung deal. So I was like, shucks. Facebook Marketplace ako. Mga siguro 2-3 months ako naghahanap. And then I found one in Tacloban. Mga around 300k, ganyan. 990 Adventure. Buti ka Oh pa. my Ito yung God. 2 kilometers away lang from your house. So. Ito yung definition ng adventure. Alam mo ba na pinuntahan pa niya ng Tacloban at inuwi niya sa Manila? Wait, we gotta do Riding another episode na yung tunay na rider of the week, si Jules. But let's go back. Okay, so tunay na rider, survivor ng Enduro Adventure Philippines. And then finally, Yung budol ng mga Aitas. budol ng Aitas mga budol. Aitas. So binudol Wow. namin Like, yung tayo- sarili namin. Tayo ang nabudol sa Aita Adventure. Oo. Kasi, kala natin isang route lang tapos nakita natin lahat. Okay, so let's take a step back. And the reason why we were almost stranded in the middle of the Lahar Zambales landscape, beautiful alien landscape, was because our Aita brothers and sisters, they lost everything when Pinatubo erupted. 90s. Diba? In the 90s. And basically, it turned their lush, fertile, ancestral homes into a desert. Okay, so, but, one man's, you turn lemons into lemonade, diba? It is a beautiful alien landscape. Scenic. So we thought, and there are a lot of people who go up there, there's adventure tourism, etc., na we could kind of explore the potential to make that area, yung Pinatubo area, into a motorcycle adventure tourist, or even just general rider tourist adventure trip destination Yes. with the Aitas as guides. No, it sounded really, really simple. Ang alam ko nga, meeting lang dapat yun eh. Parang Oo, exploratory lang, di ba? Oo. Nagiging adventure, race against the sun. Oo. Di ba? Lahat ng mga gusto namin gawin, yung listahan of things, hindi natupad. And recon trip talaga siya. Recon trip talaga. Oo. Pero ang dami natin, I mean, that's the point. Wow. Ang dami natin natutunan. Yeah. That's So, Buck's role, Buck, baka gusto mo ikwento, ano yung role mo? Doon sa trip natin. Oh, Hindi, ang general role naman natin is peace of mind natin. well, yan. I will only do something like that kung kasama si Buck. Oh, exactly, diba? Oo. well, number one, to connect people and make something big for them. Yan. So, number one yun. Number two, syempre, safety na rin. Kasi you're trained. You've got first aid training. You can fix any of the bikes just in case shit happens. Yes. Tapos, hindi naman natin alam na may magdadala ng Scrambler 1100. Na mukhang pang kalsada ang gulong sa totoo Okay, lang. Scrambler 1100 in Lahar. Because when we woke up that morning, Di natin alam ganun akala kalalim. natin
Ikot lang. Kaya Toll roads, yeah. Taga doon si parang Philip kahapon. Oo, Alam alam niya na, dapat. Yeah. And then the day before, ang saya ng inikutan natin, di ba? Yes. We Oo. did, we Kayang test. kaya, di ba? Kaya ng Oo. scrambler, kaya ng big bike. Yeah, Medyo bitin exactly. tayo sa mga ride the first day, di ba? Okay. Mga whoops, di ba? Mga whoop. Okay, Pataas oo. mo ba? Okay, connector, yung just for yung for emergency nandun ka, you've got the skill, ano pa? Na ayaw naman natin mangyari. Oo, pero just in case, it's good to have Buck on the ride. So, Nag-sweep. in general, yun. So, Sweep rin. Nag-sweep rin siya. Oo, di ba? And then, yun na nga, hindi natin alam yung pinasok natin. No, pero the other thing is because you are probably the person in the Philippines with the most experience in running these global quality tours, 'di ba? Yes. Dahil sa you spend half the year in Mongolia over the last couple of years, doon yun ang trabaho mo talaga Yeah. 'Di ba? So professional budolero ka. Professional international budolero ka. Tsaka mangsusolsol. So Good thing you pronounced that correctly. okay, and then Solero. And then we had our friend Jules join us. Nagulat ako nandun si Jules super. But why were you Super. there? Okay, so I guess part of it is also the environmental side. So si Philip and si Apple the App have been working together for the coconut project that they're doing with also carbon credits. Sorry, what is the term? Biochar. Biochar, yeah. But also Which also generates carbon yeah, credits. exactly. That's why. So essentially, I'm doing my little bit of 101 with Philip. So you were there for environmental stuff and Yeah. kind of looking how they're creating sustainable farming. And si Apple, taga Sapang ba to, which is opposite side of Botolan, towards Angeles. So ikaw yung pinaka nabudol kasi akala mo titingin ka lang sa farm. Akala ko parang, alright, PG1, di ba? Oo. Gaan, saya, all that. Parang And then they go, scooter lang tayo dapat, Oo. di ba? Nagtanong pa ako kay Buck, magdadala ba ako ng gear o okay lang yung pang commute ko? And then next day, sabi nila, oh, Jules, mukhang paparide natin yung Aita Boys natin ng PG1. Gusto mo sa'yo na yung Himalayan? Sabi ko, okay, sige. Akala ko dali, di ba? At first. But wow, pag soft talaga yung sand at matagas yung gulong mo, wala. Parang jet ski na walang control. Okay, so Yeah. let's Sorry, let's go back. So that's the objective. We were trying to, and we still are. No, I think there's going to be a round 2 where we're going to look at it from other areas. And why Roots. is Zambales and that Lahar area interesting as a tourist destination? Motorcycle tourism. Bakit? Well, number one, maganda sa Zambales. Meron kang mountainside, which is yung Pinatubo. Pwede mong puntahan yung crater, falls, lakes. Also, meron din coastal. Ganda ng beach doon, may waves. Tapos yung side ng side ng sunset. So, perfect Yeah. tropical scenic Oo. destination. So, having na meron tayong kaibigan doon na may resort, diba? So, yun yung napili natin na gawing pilot project. Okay. And then for you, what else made it interesting? Well, first of all, yung pitch ni Philip na yung biochar yung talagang makakatulong sa environment nun, di ba? Sabi niya, kahit na sand yung lupa tapos may biochar, you can grow any and all plants. So of course, part of it is to see how strong that soil can be para forest naman yung grow natin, hindi individual plants lang. But also, I realized na yung issue ng Zambales lately is nawawala yung sand sa beaches. Like the waves have been disappearing from the surf sites because of a shift in the shape of the sand, which is affecting tourism as well. Dinanakaw yung sand natin eh. Dinadalan China. Ah. To make those freaking There islands, we right? go. So Dinadala rin Kitang-kita eh. Sa MOA. Oo. So anyway, so
So one, it's beautiful. Two, you have needs the mountains, you have coastal, and then you have the riding in the Lahar, which is something I've never done before. Have you done it before? I've ridden in sand, but not lahar. Kasi lahar parang Talaga, first time mo yun? abo. Oo, abong-abo. Ikaw, Bak, naka-ride ka na ba sa Lahar? Oo, maraming beses na. Yes. Ba't ikaw, hindi pa ba? First time ko. Ah? Well, I mean, I rode yung mga viaduct. Yung parang yung ginawa natin on the first day. Yung, Okay. yung nasa taas. And then, yung pababa nun, medyo nakakatakot. Talaga? Pero yung ganon, never ako naka-ride ng ganon. Iba yung volcanic. Akala ko, Iba normal talaga. lang yun. Kasi yung, tingnan mo yung air filter mo after, it's a totally different experience. And then I'm not gonna bring my own bike into Oo. Lahar. Ano, sesemento mo yung air filter mo. I spent the morning cleaning my bag and my boots and my helmet. Ang dami pa Lahar, pare. So, I mean, this morning. So, Parang yung tsinelas mo nga ngayon, meron pa may yata. Lahar pa to eh. O nga, ano. May sand pa. Okay, so what are the what do you need to know, Bak, about riding in Lahar? Okay. Riding in Lahar, it's basically pareho siya ng riding in the sand dunes. So, para kang nagje-jet ski talaga. So, it's all about putting your weight at the back and keeping your handlebars straight. But wala tayong briefer sa bago tayo take off. Hindi naman tayo dapat talaga papasok doon. Hindi tayo dapat magje-jet ski Hindi ba, that day. hindi ba nila pinakita yung rota? Wala ba tayong ganon? Ikaw, Hindi. tinitignan mo eh. Hindi, ang Yeah, I was looking at- Pina-plot mo eh. Yeah. Alam mo. No, I didn't know it was gonna be like soft sand. Akala ko yung sand na di ba may tracks, kala mo okay na, kaya. Parang Pero yung mga barangay roads na dinaanan natin. Oo. Grabe. So, lahat tayo nabudol. And it's Maski funny. si Philip mismo nabudol. Yeah. Si Wala Philip pang nagdala ng 1.8. Ducati. Wala pang 1K, nakatatlong semplang na eh. Oo. Sa Lahar. At least Lahar, when you fall, parang Safe ka. you're Oo. falling into a blanket. Diba? That's true. Pero still, tibay ni Philip. He's 70 years old, man. So, siya na yung nag-drive nung 4x4. Nasira ang power steering. Power steering. Okay. So, Parusa. okay, going Hassle. back. What are the tips? Right, putting your weight in the back. Keeping your... Next time. Oh, Did you know this? What? Putting your weight in the back? Alam ko yung high RPM, jet ski it, weight on the back. I mean, Buck taught me this naman. Oh, wala kang dinuro sa akin eh. Nag-enroll ka ba? Puro libre. Uy, may training ka ba? Masama ako. Hindi ako. Ayun. Okay, I learned okay. it from Buck, especially with the hills in Tanay. Okay. really? So, weight in the Weight back. In the back, keep your arms straight. When turning, you need to lean the bike, not turn the bars. Oo, nasa basics yun. Kung nakita mo yung... Hindi ka kasi Kasi nag-enroll. kakain Kung nakita sa mo lupa yung video ko, Pag gumagano tinurn mo ganon yung Oo. manubela, nakaganon ako. Yeah. Pucha, mali pala, dapat ganyan. And then, parang constant ring, yung ring. constant yung throttle input. Oo. Walang abrupt na de-acceleration. Kasi when you de-accelerate, Oh, yun. Wala, Yan. kain. Oo. Parang sa putik magdadive din yun. ka. Yeah, super. Oo. Ganun pala. Pero kain gasolina the whole time. Oo. Just like, zzz. pero High rev, ang high rev. Ang maganda Oo. doon nga is naka-automatic clutch na kayo eh. Di ako naka-PG1 ako. So, So, hindi na kayo ako mahihirapan. first, Hima second ako. gear ako the whole time. Gets. At maganda doon, may mga Aita community na nagbebenta ng fuel. Oh. May sari-sari store, gas station. Magkano? 150 per 1.5? Ganun ba? May utang pa ako sa'yo. Ano yan? 150 ba? Oh, tama. 150, 1.5. 1.5 liter. Pero, speaking of that gas station, when they said we were gonna meet up at 7-Eleven, in my mind, it was a real 7-Eleven. Sabi ko, may 7-Eleven ba malapit dito? Pucha, parang... Niloloko nyo na talaga kami Pero it was a big sari-sari store. Kubo na sari-sari store. Kubo na sari-sari store. Na kung magbe-breakdown ka, doon ka na mag-breakdown. Kasi good Duda luck. ko nga yung sari-sari store na yun, meron yun Starlink eh. So, okay. Ano yung mga ibang since we went there for this purpose, to really see if it could be a
tourist destination, a sustainable tourist destination and real livelihood for the Aita community. Ano bang natutunan natin? Kasi, it's fun to talk about paano tayo nabudol and how hard it was and flipping over 3 times. But the reality is, all of this is learning eh. So what did we learn from the experience? Jules? Ooh. Ako, I learned na dapat talagang self-sustaining ka muna ng lahat ng gear mo, lahat ng ewan mo, water, whatever. Kasi kahit nasa group ride ka doon, pwede ka rin mawala. Ako? Yeah. Nawala ako eh. Ha? Kasi wala naman signs, di ba? Okay. Medyo nag-break away and then may path going to the right and then to the left. I went to the right kasi the right medyo mukhang basa. And then mukhang fresh yung tracks. Tuloy-tuloy ako ng and then sabi ko, ba't wala pa sila? Yeah. So I went back and then may nakita akong mga naka 4x4. Sabi ko, may motor ba na dumaan dito? Sabi niya, doon sila. So that's when I caught up with you guys. And then we lost everybody else. Yeah, yung dalawa. Oo. Sa likod. And then we lost the car. That's why. We lost our guide. Oo. We So dapat, kahit And mawala then we lost ka. ourselves. we lost ourselves. And no. And then the people at the destination we were supposed to be going to, I guess they sent people to look for us, di ba? Yeah. Pinuntahan tayo. Pinuntahan tayo. Tapos nagkasalisin na. Okay, so, Yan, kalat na. so going, okay, self-sustaining, definitely. Okay. I usually don't bring water. Yeah, okay. Kasi gets. sanay tayo na may sari-sari store, may 7-Eleven, May mga stop, kahit hihinto sa tabi tayo lang. sa Diba? sa Shell, sa Petron. Petron pala. Edit that out. I meant Petron. Hihinto tayo sa Petron. And water's readily available. Pero that time, I was like, hey, Buck, should I bring my Kriega with the camel back? I was like, thank God I brought that because kung wala yon, pare, I would have been so wasted. Okay, so Dude. self-sustaining is one point. What else? Tama. Lessons learned, dapat may tethering talaga tayo. Some way to reconnect radio-wise that can go beyond just a few meters. Dapat talagang handheld radios tayong lahat or at least team leaders and buddy system. Well, maganda yung kung naka-cardo tayo lahat. Abot. Abot yun. Kasi, pero dalawa lang kami ni Gucci. So, there's no chain eh. So, the mesh was broken. Gets. So, maganda kung naka-cardo tayo lahat and then pati yung backup vehicle may cardo. But even that, you recommend something else like a walkie-talkie just in walkie case as a talaga. backup. Kasi yung Aito community natin, pareho yung connectivity process nila, di ba? Radyo sila. May radyo sila. Yeah, that's better. Kasi walang signal eh. So how else will it work? So that's another one, communication. And then 3, I think, is lessons learned, keep it light pa rin. Kahit na dapat ready ka, dapat parang lagi kang, you have everything you need, light pa rin. You can't be burdened. Your body can't be burdened by all the equipment and all the stuff. Kasi dapat talagang body mo gumagalaw the whole time, fresh, nagsa-circulate yung hangin. Airflow. Exactly. Lalo na in Lahar. Yeah, mainit Walang talaga yung puno. day. There's no shade there at all. So you have to take care of that talaga. Kasi kung hindi, lahat ng pawis, hindi mo malalaman na nag-evaporate na at nadi-dehydrate ka na. At helmet na may visor, na may filter. Perfect. Kasi kung hindi, magiging semento yung eyelids mo and inside of your nose also. Yan ang nakalimutan ko, yung balaclava. Yeah. Ako Wala ka naman dun eh. Ha? Balaklava? Tibay nito eh. Parang itong kabayo eh. Ano yung natutunan mo? Dapat nagdala ako ng sunscreen kasi yung kutis ko na umitim bigla eh. Dapat may Pero dito alagaan lang, nyo yung sa gitna. skin nyo. Dapat may Tama, sunblock. skincare. The sunblock. exactly. Actually, I didn't bring Agree. sunblock either. I should have. Gets. Dapat may skincare tayo, kit. Gets. Kaya ako nag-long sleeves na puti. Kasi yun yung talagang nakatulong. Ako, yung learning ko, and this is for the tour, no? You have to understand the context of yung mga Aita brothers natin and sisters, no?
is that they don't clock in, they don't clock out. They don't have corporate jobs. They don't have, they live off the land, they live in those communities. So time and distance are very, very different for them than they are to us. Time and distance are a construct, diba, that were created by capitalists so that you could be more efficient when it comes to productivity You and can track, industry and and tracking. Sa kanila hindi eh. Yung joke doon, ilan sigarilyo yung distance, 'di ba? O 3 sigarilyo lang 'yan. Yeah. So, hindi joke yun ha. totoo 'yun. Totoo yun. 3 sigarilyo lang. So my learning is that if you want to do some kind of professional kind of tour, and I think one of the hardest parts that we will have to tackle is really educating them to our capitalist industrialist mindset, because they have to understand how their customers view the world. Gets. 'Di ba? Na Yeah. parang, ano oras tayo magte-take off? Like may checklist tayo eh, 'di ba? Dati when we used to ride, pucha, take off lang. And then, saan yung destination? Lakad na lang. You'll ask around. Wala pang Waze, wala pang Google Maps. When Kung makarating ka. when we used to travel, Hassle. when we used to travel when I was growing up, you didn't have the internet, right? You just knew that there was probably may naalala ko na may inn doon o may mot-mot na pwede ka magstay. Sana bukas pa. 'Di ba? And then you'll arrive in the town like Sagada, 'di ba? Ay, wala na pala dito. Wala na pala. And then Sa you would- kabilang bayan. meron. Kaliwa ka dun and sa then may you would mga find bato na ano. malaki. So there's still Puno. in that world that I grew up in the 80s and in the 70s and the 90s, no? Yeah. But their customers are digital. Yes. Na parang kailangan may Magbabayad sila from itinerary. Europe. Oo. Oo. Gusto nila, alam na nila gagawin nila on that day kasi may flight sila the next Oo, day after. Oo, Yeah. hindi na so, and it's hard. That's going to be really, really hard. Yeah. And the landscape also changes constantly. Constant yun. Oo. Pagtaas ng tubig, reset. Pagbaba, Tayo reset. nakailan. So for me, dahil part of me I'm Gen X. I grew up in that era, 'di ba? Na parang may konting uncertainties. But if you're looking at people who are digital natives that want everything planned, dapat hindi ganon. Well, again, pumunta tayo doon para matuto. So okay lang, open yung mind ko. Whatever happens, happens. But if you're gonna pay for a tour and then biglang, masyadong malalim yung ilog, balik tayo doon, pucha, Hindi maiinis pwede. ka, di ba? Oo, exactly. May alternative dapat. Yeah. And then my other learning is that even though Lahar is super soft, right? They need to have gear. They need to have gear. Simply because if you're gonna do some kind of international tour buck, there has to be kind of these safety components that are complied with, diba? Yeah. Oo. Hindi, ano yun? Non-negotiable yun. Non-negotiable Kailangan yun. meron talagang safety gear. Kasi apat sila nakasakay o tatlong adult nakasakay sa CRF mo, 'di ba? And then, tama. like naka-tsinelas, naka-ano. Galing ng control, Ang no? galing pa rin. Ang galing pa rin. So even if Galing they have the talaga. skill and even if it's soft and we still need to go with some kind of global safety standards. Kasi kung foreigner yung guest mo, nakita nila naka-tsinelas at saka shorts at saka walang helmet, and mawawala yung confidence ng guest, ng mga clients, 'di ba? And imagine, di ba, I know that there's some issues also in places like Siargao where wala talagang silang sinonsot na helmet, ganyan. So of course, we can't also be on that level of like disregard it on that level, di ba? That's true. And I think it's more at this stage in those areas. On the road, I understand, pero ang labot talaga ng Lahar eh. But it needs to show a certain level of compliance and may a little bit of security theater, 'di ba? Na parang nasa gitna ka ng Lahar, there's nothing else at at least yung pag nakita mo yung guide mo,
Naka-gloves, Kampante ka. di ba? Oo. Parang, Yeah. I even see though that guy's been riding there for 20, 30 years and nothing's ever happened, and he's Yeah. riding like really, really fast, I think that's part of it. Yeah. So yeah, yung route, yung understanding where city folk come from, and yung mga expectations, I think that's probably going to be one of the biggest challenges because the skill on riding, grabe. Ang galing nila mag-ride sa lahar, di ba? Yup, yung PG1 pa lang, first time nilang makatoka ng PG1, parang kampante na sila eh. Kala mo bike na nila eh. Parang, galing. I remember seeing you guys in the river because you guys were following the river to get Yeah. back, di ba? After we came from the Aita house. And then you guys were on the river. And then it just got deeper and deeper. And the sides of the river got steeper and steeper. And then you guys were just... And I could just imagine because I saw you guys in this looking like, oh shit. Nagtatanong kami, dito ba? Dito ba talaga? Sabi nung guy, dito, pero dapat kanina ka pa pumasok kaysa naghintay ka at nasa island ka na yan tapos mas steep na yung pagpasok mo. And sa that's Mas the Delix. thing. Their landscape constantly changes. Yeah. It's not like dito palagi kang aakyat coming from the river or dito ka palaging tatawid. Yeah. 'Di ba? It's so that's hard. But I guess the confidence that they bring needs to be communicated. Kasi tayo sunod lang tayo ng sunod eh. Dapat may konting hihinto sila. Oh, so it got washed out here, but no worries. May daan pa naman dyan. And dapat may ganon. Kasi sunod lang tayo ng sunod. Nako! Paano tayo lalabas dito? Yeah. We need to populate it with waypoints para kung na-block yung isang waypoint, at least sa GPS navigation natin, meron na tayong alternative. I was gonna say nga na parang ganda nga kung training siya for land navigation and orienteering eh. Kasi if you're able to navigate in such an unforgiving terrain as that, wow, parang you're learning the lessons of the Aito community. Sa kanila kasi, they don't care kung ano yung daan ng tubig or ng river. As long as kita nila yung direction ng sun or ng mountain, kung saan sila papunta, happy sila doon at iikot sila pero may sense of direction pa rin sila. That's what's so amazing na parang second nature or first nature nila is to read the environment at alam nila kung saan papunta. Grabe. Imagine kung navigator ka sa yung mga Dakar Rally, ganyan, di ba? Mag-isa ka lang doon, wala kang guide. Good luck. Actually, on that, speaking of Dakar, no? Actually, ang dami mong pwedeng gawin rota doon. It was so varied, di ba? You can do so many tracks just in that area that we explored na may mga GPS points, pwede umakyat doon sa may viaduct, and then pwede doon sa ilog, and then pwede doon sa and then you can do so many waypoints. Yeah. Not me though. Dalhin mo yung yung Ducati. No. PG1 for me was Totoo like, lang, takot ako magdala ng 990 Adventure doon na walang backup. sobrang happy ako sa PG1. Oh, okay. What you took the Himalayan? You took the Desert X. The Desert Sled. With Hindi, Scrambler. Scrambler Na 1100. 1100. Scrambler ba yun? Oo. Ducati Scrambler 1100 on street tires. Hindi nga Scrambler yun. Ano yun? Scrambler ba Scrambler tawag yun. nila? Scrambler yun. Yung 1100, yung Big Brother. I took the PG1. Yeah, ako si 450. The 440, Hima. 450. 450 Hima. 450. Yeah. What is the right bike for that, Buck? Right bike for Rusi? that. Yung mga Rusi nila. Anything na magaan na hindi ganun kalapad yung gulong, like PG1, okay yun. Actually, lumutang siya, no? Oo. Ah. And then video view. enduro bikes. Like yung CRF na dala ko, Yeah. yun yung mga perfect sa ganon. Two strokes. Kasi, well, number one, nagkataon lang na hindi naman talaga natin alam na yun yung pupuntahan natin. Kaya hindi natin na paghandaan kung ano yung Riding gagamitin style. bike. Yeah.
So you think PG1 up to a zero? Zero. Zero would Pwede. be, yung 0 to 50 na black and brown. Pero by may ano bull bar? by touring standards, hindi mo na yun papupuntahan sa mga tourists. Hindi, seryoso. So hindi talaga tayo Hindi nandun? talaga dapat yun nandun. Hindi yun dapat ang ruta. Oo. Okay. So, okay. tayong yung nalunod ginawa talaga. natin, extreme na yun. So, kailangan parang wag natin lunurin sila. Kasi Parang tayo alam ko nag-white yung water daan na rafting meron eh. at hindi natin nakayanan. Nagkataon lang na hindi yun yung dinaanan natin kasi siguro may miscommunication. So, number one, kaya nga ititrain natin sila, di ba? Para magkaroon ng standard way of communication para magkaintindihan kayo kung anong nangyayari at kung saan tayo pupunta. At saka hindi kami kasing galing nila eh. Diba? So parang sa kanila, sisyo lang eh. Yeah, I'm just getting from A araw-araw to lang B. ako tumataan dito. May ilog, and then may lahar, and then Yeah. may bundok. Nadaanan na namin to a Yun million times. nga yung yun nga yung dapat iniiwasan natin. Kasi yung mga pupunta doon, first time, kami nga, di namin alam na first time nyo eh. Diba? So yung ang tawag namin yung mga city rats, Oo. hindi nila alam yan gawin. Pero, ang bagal nila sa kalsada. Diba? Super. Kita mo ako, Sobrang gumagano bagal nila sa ako. kalsada. Alam mo kung bakit? O bakit? Tinitingnan ko may checkpoint. Para safe. Ang bagal nila sa kalsada. Sanay. Pero yung bagal nila sa kalsada was like 40-50 kilometers per hour, diba? Yun din yung speed nila sa lahar. Yun din yung Doon ako speed nila nagulat. sa ilog. Not steady yung speed Consistent. nila. Okay. Galing. Communication. Yeah. Dapat, baka may nahihiya sila. Diba? Kailangan medyo, yung mga boss, yung mga chief nila, diba? Medyo outgoing. Oo. Daldal nga sa LC eh. Ang daming chismis eh. Oo. Pero yung guide, diba? Parang medyo, hindi nga tayo kinakausap masyado Hindi, nun may eh. may iba silang dialect ano yung sambal ba yun? Oo. Parang yun daw yung Wala talaga akong maintindihan, may isang even if I guy tried. na mag-i-interpret sa kanila, tapos i-interpret niya ulit pabalik sa atin. Dude ako somewhere there may Nagkaka-miscom. interpretation. Yeah, gets. No, I was saying, I think also it would be great if the communities would also be introduced to, say, a banking system if they need to be able to earn more money from the tourists and all. The transfers can be done through some sort of banking system for them. But also a mapping of the tribes and communities that are the stakeholders. Kasi syempre naman dadaan tayo sa mga iba't ibang lugar. Di lang pwede na may isang sari-sari store lang kumikita, ganyan. There are some ways naman that they can be given opportunities to even make more money from the tourists, such as additional accessories by the trail, food that they can grow as well, or even farms that can be providing the actual food for the tourists. Parang, why can't you go from the beach farm of Philip to the farm of the Aitas and have different kinds of vegetables in each, diba? You know, along the route that we were riding, may nakita ko, may mga ube na nakatanim, may mga, di ba, may nakita ka na, and it's not like a farm. It's just along the trail. Yep. Because that's all their land. Kamoting kahoy. Oo. And then, because it was so late na, they had brought cassava. Yeah. And they were gonna make it for us. Oo. Pero, Paalis na rin tayo. paalis na rin tayo. Pababa na yung araw. So, yung kinain At lang hindi pa tayo sigurado paano makauwi. as in, Walang grabe. ilaw doon. Nananervous na lahat tayo. Parang guys, mukhang matagal tayong pupunta dito. Dude. Baka mabusan na tayo ng gas. Mabusan pa tayo ng araw. And then you were because you were you were on the Dude, hit nagka-cramp Hima. na ako. Oo. You were Dito. lying down sa kubo. Akala ko, putya, paano to? Oo. Alam mo bakit? Kasi nga hindi naman tayo dapat As in, parang... Sino ba naman magdadala ng 1100 leg lifts ako. scrambler Oo. na naka-road tires? Kasi pag sa sand, hindi pwedeng parang nakaapak ka lang minsan sa pegs kasi kailangan mo magbaba ng paa, diba?
Pero ako minsan tinataas ko, parang, carousel, ganyan. So, nakakapagod rin. Ako, I would go like 100 meters Tapos rest. and then rest. Oo. And then I would, because I mean, you're walking. You're walking the Parang bike, naglalakad. right? Oo. And then 100 meters, and then I'll have my feet up, and then I'll almost flip over. Then I'll stop, and then I'll go another 100 meters. And then Yeah. like the easiest part was crossing that freaking river. Yeah, That was the easiest part. Gets. Kung medyo basa-basa na yung soil, Oo. medyo compact na. Mas swerte nga tayo kung yung off-road tracks, naka-compact yung soil eh. Kasi yun yung sinusundan natin. Kesa nagte-trailblaze pa tayo. Yeah. Yeah, it's so hard. Unless we had bigger bikes would have been able to talagang jet ski their way out of the lahar. Pero the ones that float right above the water, that's fair. It's safe, it's rideable, and yun nga, everyone can ride these smaller bikes. So, after everything we experienced, may pag-asa ba? Tutuloy ba natin to? Oo naman. Bakit naman hindi? Hell yeah. Hell yeah. Can you imagine kung talagang natuloy natin tong project na to at napa-flourish natin yung mga community doon? And yung importante naman kasi doon is how do you just create a structure or a community that's willing to continuously do it, diba? Basta may point lang doon. Tingnan mo, kung may Marilaki tapos may mga cafe doon na gusto nilang puntahan, bakit walang lugar doon sa may lahar na pwede natin gawin? Kasi wala pa talagang naka-pinpoint ng one spot. So if we can have one, parang sa Strava yung app, di ba? Pag may isang lugar na alam mong may nakaabot doon, lahat sila maglalabanan yan. Pagandahan ng time, pagandahan ng route. If we set up a challenge, maybe some people out there will be able to help us make it happen. Ganun ba ang Strava? Oo, pagalingan yon. May mga King of the Hill, best time during this route, using bicycle or using a running lang. Yung mga iba, dinadayan May nila. Philippines ba na Strava? Gagamit silang motor. Strava. May office ba? ang Strava? Kunin natin sponsor. So, ikaw, Buck, what are the things, ikaw yung pinaka-experience dito? Ano yung pinaka-quick wins that we need to accomplish para at least ma-start? I don't think it's a tour for everyone, right? Pero I'm sure sa mga kaibigan natin that would be interested, it's a foundation for something. What are the things that need to get done? Well, number one, meron ka munang i-assign na siya talaga yung magli-lead nung buong tour. So, hindi pwedeng ipapasa niya rin sa iba at sasabihin niya lang din na ganito ang gagawin, ito yung pupuntahan. Kasi pwedeng misinterpret niya rin. Kasi tuwing huminto tayo, yung mga local AITA guides natin, may debate. Oo. Parang gumagawa ng batas eh. Kailangan lahat sasanayan eh. Kasi they are really Community-minded. community-minded. Okay, so that's one. Do you think kaya na ng mga locals or kailangan may marunong pa sa bike? Hindi, kaya na yun ng locals. Hindi naman kailangan na super magaling talaga eh. As long as ang kailangan mo lang naman ng bantayan dyan is number one, yung safety nung sasali. Yun yung pinaka-important. Number two, anything happen naman dun sa lugar, hindi naman mawawala yun dun eh. Safe naman yung lugar na yun eh. Pwede naman silang rescuehin ng 4x4 anytime. Yeah, parachute. Diba? Parachute. Yeah, So, yung ganong system lang na meron kang mga protocols, i-standardize na yung way of communicating, magkakaroon ka rin ng parang grading ng mga ruta sa map. So, yung mga ganong bagay, yun yung mga una mong i-establish para yun na lang yung susundan nung mismong tour. Hindi na yung maghahanap ka pa ng ibang lugar. Okay. May I interject? Yeah. Actually, in fact, gusto ko nga i-add na maganda rin kung meron tayong first day riding classes with Buck or something na parang to give the first impression, ito na yung gagawin nyo pag Magmamahal soft na yun. na yung sand. Oo. But that's what's nice. Kung you enter the experience as a student, para yung mindset mo is, mahirap to,
okay lang, I'm gonna learn. Kasi tayo, yung goal natin was makapunta doon, di ba? So yung iniisip ko parang natututo So, ako. I think it's like one of the things that Buck does is when he does the training, he's already analyzing it. And he already has a plan B. Hindi kaya ni iba to. I'm gonna go with plan B. We're gonna do something lighter muna, slow drills, yung ganon. But I think that comes with we can create a process for them. Pero I think that comes with experience. Yeah. Di ba, Buck? The ability to read the capability. Yeah. Tama. Yeah. Pero mahaba-haba pa tong journey na to. Yeah. In terms of developing yung lugar, yung system, lahat ng protocols. Yung marketing, madali na lang Madali yan. na yun. Darating din tayo dyan. Also, pinaka-exciting na part dyan kapag nadugtong na natin yung Angeles at saka Iba Zambales. Yan ang next trip natin, di ba? Exactly. Yeah. Para sa mga nanonood pala, ang Botolan ay nasa ilalim, adjacent or ilalim ng Iba. Ano ba tawag doon? Katapat or? Basta malapit. Sa lugar ni Tama, Iba. adjacent side. Iba with 1B doon. Iba Zambales hindi ako. Tapos gagawa tayo ng maliit na commune sa gitna ng buhangin. Tapos tatawagan nating Iba, double B, Zambales. Gagawa tayo ng maliit na town doon. Tapos puro motor lang na. Nakakalito yun. Okay, so, but we're looking at also tackling it from your neck of the woods, diba? Where your team is, the Angeles side. Kasi dami rin gustong mag-explore ng Pilipinas at pag tinignan mo yung route doon, it's all the way from Angeles to Iba Zambales, magsusubik ka pa. What if talaga kaya nating i-connect na yun and get everything done and Diba from wow. Subic, pwede ka na mag-Zambales. Bilis. That's gonna be epic. Yeah. And from Zambales, you go cross to Angeles. Wow. So, Tarlac. yeah, going back, I think, would I do it again? Yes, but definitely not on a bigger bike. Yes. We nobody got hurt. It was pretty intense. It was the first time for us, but it was an awesome may ride. tanong ako sa inyong dalawa. Okay. Nag-enjoy ba kayo? Oo. Sobrang Super. saya. Lalo na nun pa uwi. Daldal namin Kasi siya yung nagmaneho . Oo. 4 hours kami nag-uusap tungkol sa ride, tungkol sa possibilities. 4-hour podcast yun. Oo. Dapat Nag-consult pala ni-record ako. nyo na. Inon nyo na lang yung 360 cam. Grabe. Kaya nga All right. Saya. So, I mean, this is the first time we did something like this, Buck, as Tunay na Rider. And I think it's really aligned. I think you're right. It's worthwhile. It's a great first step, and it could potentially be replicated with other IPs, with other indigenous people, and it could really be something that generates sustainable, impactful tourism. Hindi siya yung Disneyland na tourism. Hindi siya yung tourism na pupunta lang tayo at tatakbo ng 100 kilometers per hour and then may masagasaan. Diba? Hindi yung ganon. This is real. Ito yung tunay na mototourism. So, we'll end. Ako mas gusto ko tawagin moto exploration. Moto Na exploration. hindi tayo turista. Nag-e-explore tayo. Actually, sa totoo lang, para yung maganda doon, talaga hindi natin alam kung anong gagawin natin that day. Yun yung, Pati yung mga taga doon, di nila alam gagawin. Yun yung parang weird in the beginning, pero sa totoo lang, parang yun yung naging essence ng day, no? Na parang, nandito tayo, maghahanap tayo ng pwede natin gawin or puntahan at nagawa nga natin yun. Before sunset. Yun yung pinaka-importante. Next na biyahe doon, ano naman? Gabi. Sunset.
Hanggang sunrise naman. Oh my Nako, sana hindi. Alright. Tapos naka-night vision, ha? Di ba may mga night vision na pang Hindi na ako sasama sa Camera? kalokohan na yan. Game ako dyan. All right. On that note, it was an incredible adventure, but like Buck said, it's only the beginning. So stay tuned. We want to do more of these little adventures and na hindi lang adventure, na nakakatulong sa community, sa indigenous people, sa mga Aita brothers and sisters natin. All right. Ivan, take us out and see you guys next week. Thanks to our partners at BMW Motorrad and Ride United, Cardo, Kriega, Dry Plus. Dry Plus, and thanks to Troy Lee Designs for lending me a helmet. Baka may gusto ko papasalamatin. Salamat sa Aita community natin. Salamat sa Guide. Sambali Farms. Sambali Farms Farms as well. oo. Boys will be back. The We food will be was back. anti-inflammatory, super healthy. I mean, I don't eat pork, but those pigs, they looked really happy and they weren't stinky. Yeah. but Salamat sa mga kaka-collab na, i-collab natin in the future as well. Yun. All right. Take us out, Ivan. And ride hard, ride safe, ride tunay. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.